Sigurado ba makukulong itong tatlo? Alcantara, Hernandez, and Bernardo. Sure. No doubt. Umamin sila eh. Pero ang tanong dito, yung kanilang tinutukoy na mga proponents. Itong si Zaldico, yan ha. Malamang itong si Zaldico ay issue siguro ng warrant. Pero wala siya rito eh. So hindi siya makukulong. Sige, di nga natin siya mahagilap kung nasan siya eh. Okay. Di ba? Ang tanong, may makukulong bang proponents? Pwede siguro kung pipilitin nila pero baka makapagpiyansa ka agad kung sakasakali. Ito lang po sa atin ha. Kasi po, ang sa sinasabi na may makukulong, walang duda meron. Pero, mga dilis na naman. Mga butiki na naman. At yung pong mga dinosaur, malamang naghihintay lang po ng buwelo dahil uulitin na naman ito. Kumakalma lang sila ngayon. Puntahan na natin to ngayon. Ayan na. Hindi, ito na. Puntahan na natin ngayon itong interim report and recommendation. Mga kapatid, kaya po natin to gustong pag-usapan nga para lang doon sa sinasabi ng Office of the Ombudsman bago nga po mag-break, bago po mag-undas, may mga binabanggit po ang Ombudsman na by December daw, malamang meron pong makukulong. Okay. Tama, di ba? May makukulong, right? Yun ang sinasabi. Okay. Pati itong si Vince Dizon, si Sec Vince. Gusto ko lang klaruhin ito, mga kapatid, na ito lang naman po, opinion lang po naman po din natin. Hango din po sa mga nagdaan na mga kaso at ito pong maging itong mismong interim report and recommendation ng ICI. Itong interim report na ito ay nakabase basically sa testimonya nino Alcantara, Hernandez, and Bernardo. Si Bernardo pinakamataas dito. Tatlo sila taga DPWH. Sigurado ba makukulong itong tatlo? Sure. No doubt. Umamin sila eh. Umamin sila. Sigurado po. Pag ito'y kinasuhan na sa Sandigan Bayan, sigurado po ito'y lalabasan po ng kanya-kanyang arrest warrant. Wala pong duda yung kasi umamin sila eh. Pero ang tanong dito, yung kanilang tinutukoy na mga proponents, yung dalawang senador, yung dating kongresista, at ito pong dating congressman din na si Zaldico. Yung pong mga senador dito, hindi mo na kinakailangan para maging matalinong abogado na mga tuwiran na dito naman kasi ang pinag-uusapan, personal knowledge na naman eh. Kapag may isa sa tatlong binanggit kong apelyido ang bumaligtad dito, guguho ang kaso nitong mga isinasangkot na proponents dito. Isa lang. Kaya ang tanong natin, ano kaya ang pakikipag-usap ngayon ng Estado sa tatlong ito? Ano ang maaari nating ibigay sa kanila, ialok sa kanilang deal? Kasi itong tatlo gusto maging state witness pero sabi nga ng Estado, hindi pwede. Hindi pwede agad. Hindi pwede kasi hindi kayo list guilty. Yun ang ginagamit na salita. As a matter of fact, may isa pa ditong sinasabi na taga-handa, taga-kumbaga, dito po, klaro na, inaamin nila kung magkano ang kitaan dito hanggang 30%. Yes. Ang napupunta doon sa proponent, 30%. Yung isa pong Carlo Rivera. Yun. Sino si Carlo Rivera? Kay Carlo po ipinapasa yung mga listahan ng mga proyekto nitong mga proponents na ito. Siya po yung magsasagawa ng transmittal from Carlo Rivera papunta sa DPWH Regional Office sa Bulacan o kaya sa Mambabatas mismo. Yun ang sinasabi dito. Siya yung facilitator. Yes. Okay. Oo. So ito po ay taga DPWH din, right? Looks like it. Oo. Actually, medyo kulang nga ng detalye doon kung ito bang si Carlo Rivera. Pero ang nakalagay kasi dito, inuutusan ni Alcantara yung kapwa niya engineer na si Bryce Hernandez gagawa ng listahan ng mga proyekto base sa budget ng Mambabatas. Pag nagawa na ni Bryce ang listahan, ipapasa niya ngayon ito kay Carlo Rivera. At siya naman na maggagawa
ng transmittal, papunta po dito sa DPWH Regional Office dyan sa Bulacan, o di kaya ibibigay niya sa mambabatas. So siya yung middleman between the DPWH Regional Office at ng mga mambabatas na di umano'y involved dito sa flood control scandal. Pero hindi siya kasama sa pinakakasuhan. Yun na nga. Okay. Oo. Hindi siya kasama, ha? Ito po. Ito pa. Okay, so, yung pong pagkakasangkot ng mga proponents dito, basically po, kung pupuntahan natin yung doktrina, if I may use the word doctrine, sa desisyon kay Juan Ponce Enrile, talaga namang ngayon pa lang, yung mga abogado nagsasabi na mahihirapan kayo dito. Kasi unang-una, walang specific na mga petsahan na pinag-uusapan dito, ha. Ang sinasabi, sometime ganitong taon. Alright? And then, yung personal knowledge mismo na pag-aabot ng pera, meron pong mga binabanggit na mga alias. May alias na Peng, may alias na Beng, may alias na Paul, may alias na etc. So, ang atin po dito ngayon, doon sa sinasabi na may makukulong, ang tanong, may makukulong bang proponents? Pwede siguro kung pipilitin, pero baka makapagpiyansa ka agad kung sakasakali. Ito lang po sa atin, ha? Ano pong mensahe dito? Kung maaari ho naman talaga, palakasin po natin yung kaso kasi baka mauwi sa frustration ito ng ating mga kababayan. Yun ang... Yung tatlong ito, doon ako nababahala sa tatlong ito. Ano ang deal na maaaring ialok ng Estado sa kanila? Kasi uulit at uulitin ko, isa lang sa tatlong ito ang bumaligtad at magbago na ng kwento, guguho ang kaso. At guguho ang mundo ng sambayanan. Dahil matutulad Okay, dito sige. dun sa PDAF. Itong si Zaldico, yan, ha? O yan, nabuhay na sila kasi nabanggit ni Zaldico. Opo. Yung Zaldico, mga kapatid, dito ho may mga klaro na sinasabi itong sila Hernandez, itong sila Alcantara na naghatid ng mali-malitang pera. Okay? Ang sabi nga nitong si Hernandez daw nakita niya raw doon sa Valle Verde, parang bodega lang ng pera. Parang ano lang po siya, imbakan ng mga mali-maletang pera. Yun ang Parang sinasabi. imbakan lang ng pera. Correct, Ha? Yung ganun. malaking bahay doon, etc. Okay. Pero yung sinasabi po, yung direktamente, may isang pagkakataon daw, nag-abot na parang Christmas gift something. Oo. Okay. Pero yung direktamente pa rin na sinasabi na personal knowledge, doon pa rin po tayo magkakatalo. Pero sigurado, malamang itong si Zaldico, ay issue siguro ng warrant. Pero wala siya rito So hindi siya makukulong. Sige, di nga natin siya mahagilap kung nasan siya Okay. Di ba? Pero, Paano makukulong? Sige po, pero assuming na lang mga kapatid, na pakinggan ng ombudsman itong interim report na ito, kami lang po nagtatanong, ba't parang may kulang? Kung ang pinag-uusapan ninyo ay yung testimonya nitong si Alcantara, Hernandez, and Bernardo, lalo na itong kay Bernardo, para may kulang. Bakit? Yung kay Bernardo, meron siyang statement sa kanyang affidavit, personal knowledge. At kanyang sinasangkot dito, yung Maynard mo. Bakit walang naisamang Maynard mo sa interim report? Bakit? Wala din pong pangalan nung dating senador Bong Revilla. Bakit? Na meron din pong binabanggit dito po sa affidavit nito pong si Ginoong Bernardo. Well, sa bagay, sabi nga naman niya ay interim report pa lang ito. Yes, Hindi sa pa dulo, ito, pero, sa undertaking nila. Opo. Sabi, this commission or the commission reserves its right to revise, modify, or augment its preliminary recommendations based on the evidence it is able to obtain or receive in the course of its function. wala din po yung pangalan na USEC, anong pronunciation dito? Tragib Olaybar ng DepEd?
Kasi ito ho, ang ugnayan nito ay doon naman daw po sa tanggapan mismo ng Executive Secretary. Sandali lang, alas 9:37 ang Ako bilis ng naman, oras eh. biniti mo naman Opo, kami. opo, Sino pa yung mga pangalan dyan na wala? Gusto ho namin lang himayin po ito kasi nga papalapit na ang November 30. Opo. Baka ho tayo kumbaga mapahupa ng filing of cases. Oo. We have to be we have to be how do you call it in English? Come on. Okay. What do you want to say? Give it to me. Give it to me. Dapat po mga kapatid tayo maging mapagmasid dito kung sino-sino ang kakasuhan at ano ang hawak na ebidensya. Yan. Kasi sa totoo lang po, hindi naman mangyayari to kung walang proponent eh. Ayan. Doon nagsisimula ang problema. Diba? Oo nga. Lumalabas dito, sila ang mastermind din dito eh. Meron silang implementors na mga mastermind rin kung anong scheme. Pero ang pinanggagalingan nito, yung proponent. Kung wala po naglalaan ng pera, walang nanakawin pera. Pero kung ako, ang abogado ng isa sa mga proponents dito, kumpanyero, ang sasabihin ko dyan, well, an affidavit doesn't alone make a case. Yes, Kailangan natin ng ebidensya dito, kumpanyero. Correct ka Hindi dyan. ko naman pwedeng paratangan lang itong aking kliyente dito na tumanggap na asan ang iyong ebidensya? Give us evidence, more evidence. Parang pupuntahan mo yung doktrina ng 1% Enrile. Oo, kasi di ba yun nga, yun ang sinasabi. Yun nga. Ano bang problema kung magbigay kami ng sulat para sabihin na bigyan nyo ng pera ito? Hindi di ba? Tsaka endorsement lang naman yan. Pwede kong sabihin kung ako ay abogado na, bakit wala naman masama kung ang aking kliyente dito ay magbagsak ng pondo sa lugar na yan. Naaawa ko sa akin mga kababayan, laging binabaha Kung nakikita niya ang kanyang constituents na kailangan sa lugar na iyon, hindi bawal sa mambabatas ang mag-suggest na magbigay ng pondo sa lugar na ito. Kasi nga binabaha Ipinagbabawal ba iyon? Hindi nga. Matatalino yung mga abogado na yan. Ay nako. Sige. So, mga kapatid, tayo po maging mapagmasid dito kasi po ang sa sinasabi na may makukulong, walang duda meron. Pero mga dilis na naman. Mga butiki na naman. At yung pong mga dinosaur malamang naghihintay lang po ng buwelo dahil uulitin na naman ito. Kumakalma lang sila ngayon. Bait-baitan sila ngayon. Sabi nga nila, mga kapatid, mukha ho talagang hindi na ho natin maaari pang baguhin ang kostumbre ng mga ito. Dahil nga walang rehab sa mga adik sa pera. Once a crocodile, always a crocodile. Serve the people.